Sa nakaraang lesson natin ng Sunday, tinuruan tayo o pinaalalahanan tayo na sa halip na mabalisa at sa halip na mabahala, tayo dapat po ay manalangin, palaging nananalangin. Ngayon po, ang ating aralin naman, palakasin ang sarili sa Panginoon. Ang pangunahing talata nating pag-aaralan, magmumula po ito sa unang Samuel sa chapter 30, at nawa matulungan tayo sa ating pag-aaral ng tamang pagtugon, lalo na po kung tayo ay nasusuong or haharap sa mga problema at may katapatan nga po na mailapat natin sa ating pamumuhay yung mensaheng matututunan natin, yung mensaheng para sa atin mula sa salita ng Diyos. Ang version ng Biblia natin gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English ay New King James Version. Sa ating buhay pananampalataya, hindi talaga maiwasan na makakaranas tayo o kaya dumating sa atin ang mga pagsubok tulad ng alalahanin sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, marami. At pagkaminsan nga po sa ilang pagkakataon, matitinding problema ang ating nahaharap. And may mga sitwasyon pa na yung ilang tao sa paligid natin ay kaaway o kaya hindi panig sa atin at nadidisappoint sa atin na para bang nawawalan tayo ng kakampi at nawawalan tayo ng pag-asa. Ngayon lamang po sa oras na ito, sa sandaling ito, maaring meron sa ating nababahala o kaya meron sa atin ang dumadaan sa pagsubok, or maaring ang ilan sa inyo ngayon ay mabigat ang loob, naguguluhan ang isip, or kaya may pasan-pasang problema sa pamilya or sa paghahanap buhay. Sa ganyang mga panahon o kaya sitwasyon, mahalagang matutunan po natin yung ginawa ni David na mababasa natin sa ating pag-aaralan sa unang Samuel chapter 30 verse 6, kung saan po sa gitna ng pinakamadilim na sandali ng buhay ni David, pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoong Diyos. Pag-aralan po natin ang mensahe sa pangyayaring ito kay David at pagbulayan po natin kung paano naman natin ito magagamit o kaya paano nga naman natin ito may apply sa ating buhay. At nawa po sa tulong ng Diyos at sa tulong ng kanyang salita, hindi man mawala o kaya hindi man gumaan yung anumang pinagdadaanan nating mga pagsubok, ay matuto naman tayo ng tamang pagtugon bilang mga mananampalataya. Basahin po natin at pagnilayan natin yung ating main text, so main verse sa unang Samuel chapter 30 verse 6. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Si David po, yung main character natin dito, si David, tao ng Diyos. Sa kabila nalagay siya sa isang sitwasyon na tila galit yung mga tao sa kanya. Balak siyang batuhin. Maraming tao sa paligid niya tila nagagalit sa kanya. And kasabay nun, personally siya, si David, merong sariling pakiramdam ng pagdadalamhati at nawalan din po siya. Kasi yung context po ng talatang ito, nangyari po ito matapos sa lakay ng mga Amalekita, yung Negev at Siklag. Yung sa Siklag po, diyan nakatira sila David. Natalo ng mga Amalekites yung Siklag, sinunog yung buong bayan na yan, binihag ang lahat, yung mga anak nila, yung asawa nila, dinalang bihag at naubos yung kanilang mga ari-arian. Sila David po kasi, tsaka yung kanyang mga tauhan galing sa Afek. Kwento po nun, na reject sila David ng mga Pilisteo. Dapat kasama sila, pero pinauwi sila, pinabalik sila sa
kanilang siklag at ito yung nadatnan nila. Nung bumalik sila David tsaka yung kanyang mga tauhan sa siklag, natagpuan nila na nasusunog yung buong bayan nila. Nawawala yung mga mahal nila sa buhay. At yung ganyang sitwasyon, yung nadatnan nilang kalagayan ay masasabing trahedya na nagdulot ng matinding kalungkutan sa lahat sa kanila. At sa tindi ng dalamhati nila, nagalit pa yung mga tao kay David. Imagine po natin to, no? Isipin po natin ito. Kung tayo kaya yung nasa pwesto, tayo yung nasa kalagayan ni David, na nawalan din tayo, nasunugan din tayo, nawawala yung asawa natin, nawawala yung mga anak natin, magulo yung lugar na tinutuluyan natin, no? Tapos, nasisisi pa siya ng mga tao na para bang kasalanan niya kung bakit nagkaganon, bakit nangyari yan. Ano kaya yung mararamdaman natin kung tayo yung nasa pwesto ni David? At yung mahalagang tanong po, ano yung magiging reaksyon natin sa patong-patong na problema na kinasasangkutan or sitwasyon ni David? Si David po, sa kabila ng lahat ng masasamang nangyayari at mga problema niya, isang mahalagang bagay ang kanyang ginawa. Sabi dito, but David strengthened himself in the Lord his God. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon yung Diyos. Patong-patong yung problema niya. Ang naging tugon ni David, pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Ano po yung itinuturo o ano ang paalala nito sa atin? May mga ilang punto po tayong tatalakayin. Ito yung una, may mga pagsubok sa buhay. Mula ito sa unang Samuel chapter 30 verse 6. Ito yung mga paalala or turo sa atin. Yung katotohanan na kahit mananampalataya na, hindi ligtas na makaranas ng pagsubok. Kaya kung ikaw po, kung sino man sa atin ngayon, yung makakaranas or nakakaranas ng pagsubok, huwag natin yang ipagtaka. Kumbaga, tanggapin natin, kahit sa mga mananampalataya, parte ng buhay ang pagsubok. Bahagi ng kwentong ito tungkol kay David sa unang Samuel chapter 30, paalala na kahit mga lingkod na ng Diyos, hindi ligtas sa mga pagsubok. Balikan po natin kung sino si David nung panahong ito sa 1 Samuel chapter 30. Sa panahong ito, matagal na siyang pinili ng Diyos para maging hari. Nasa unang Samuel chapter 16 pa lang, pinahira na si David ng langis ni Propeta Samuel bilang tanda na siya ang pinili ng Diyos na susunod na hari ng Israel. Pero sa panahong ito, hindi pa siya yung ganap na hari. Si Saul pa yung nakaupong hari. Si David, namumuno pa lamang siya ng kanyang sariling hukbo. Hindi pa siya official o hindi pa siya ganap na kinikilalang hari kahit sa alinmang bahagi ng Israel. Pero makikita na kay David yung pagiging isang pinuno na itinakda ng Diyos. Dahil yung pananampalataya at yung pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay nakikita kay David. So, si David, pinili siya ng Diyos, tao siya ng Diyos, lingkod siya ng Diyos. Sa kabila niyan, nakakaranas pa din ng problema at mabigat na pagsubok si David. Ito yung sitwasyon niya, Again, si David bilang lingkod ng Diyos, pinili ng Diyos at tao ng Diyos, ito yung sitwasyon niya. Sa ating main verse, lubhang naguluhan si David. Bakit siya naguguluhan? Sa panahong ito, nawalan siya ng mga mahalaga sa kanya. Sinunog din yung, pag-uwi nila ng bayan nila ng Siklag, nadatan nila, nasusunog yung buong bayan. Nasusunog yung bahay nila, dinalang bihag yung pamilya ni David, nawalan din siya ng mga ari-arian. At bukod doon, nawala yung tiwala sa kanya ng kanyang mga tauhan. Nagalit pa nga sa kanya, kaya para bang wala na siyang kakampi. Yung masunugan tayo ng bahay, magugulumihanan tayo. Kaya dito si David lubhang naguluhan.
yung nasunugan tayo, ito sinadya silang sakupin, sinadya silang sunugin yung bahay, yung buong bayan nila. Yung mawalan tayo ng ari-arian at hindi natin makita kahit sandali yung mga mahal natin sa buhay, nagugulumihanan tayo. Ito, sila David, nawala yung kanyang mga ari-arian. Dinalang bihag yung kanyang buong pamilya. Talaga maguguluhan siya. Yung merong nagbabalak sa atin ng masama, yung mga taong malapit sa atin, hindi nagtitiwala sa atin, maguguluhan talaga tayo. Ganyan yung sitwasyon ni David. Alinman doon, o isa lang yung mangyari sa atin, maguguluhan din tayo. Pero kay David, lahat yon sabay-sabay, patong-patong na nangyari. Sabay-sabay niyang nararamdaman. Again, si David na tao ng Diyos, pinili ng Diyos, nangyari yan sa kanya. Kaya posible ding may mangyari sa atin na yayanigin tayo or kaya magugulumihanan din tayo. Maaring dumaan din tayo sa mga problema at minsan sa gitna ng problema, may mga tao pang nagpapakita ng galit at sisi sa atin. So, dadagdag pa siya na sa kaguluhan ng isip natin. Minsan, dumarating sa atin yung pagkakataon na yung mga taong inaasahan natin, yun pa yung nagiging dahilan ng dagdag na pasakit sa atin. Tulad ni David. Kaya sabi dito, David was greatly distressed. Katotohanan po ito na kailangan nating magpalakas. Kailangan nating magpatatag. Dahil ang buhay Kristiyano, hindi po nangangako na kapag sumampalataya ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, magiging laging maayos yung sitwasyon, laging matagumpay yung buhay. Hindi po ganon. Sa buhay natin sa mundong ito, bahagi na ang pagkakaroon ng pagsubok. Sinabi nga po ng Panginoong Hesus mismo sa kanyang pangangaral sa mga alagad noon. Basahin po natin itong John chapter 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Ito po ang pananalita at pangangaral mismo ng ating Panginoong Hesus. In the world, you will have tribulation. Yung pagiging Kristiyano, pagiging alagad, pagiging lingkod ng Diyos, hindi po nangangahulugan na wala ng problema o mawawala lahat ng problema. At hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok, hindi na tayo makakaranas ng mga pag-uusig. Minsan pa nga po yung mga masisigasig na magpaunlad ng pananampalataya, yung mga masisigasig na magsabuhay ng pananampalataya, siya pa tong nakakaranas ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Pag binasa po natin itong sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, sa Revised Tagalog Popular Version, ganito po yung pagkakasalin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Again, ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita dito. Hinihayag dito ni Jesus na ang mga mananampalataya ay hindi exempted sa paghihirap, hindi exempted sa pagsubok. Yung kapighatian, maaaring tumutukoy yan sa anumang uri ng paghihirap, kaguluhan, kasama na yung pag-uusig na nararanasan ng isang tagasunod ni Jesus habang nabubuhay sa mundong ito, habang narito pa sa mundong ito. Yung mga disciples po, nakausap dito ni Jesus, at yung mga unang alagad, nakaranas sila ng iba't ibang kapighatian. Inusig sila, nabilanggo ang marami sa kanila, pinahirapan at pinatay ang marami sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya. Pagpapaalala ito sa atin ngayon na ang mga Kristiyano hindi ligtas sa pagsubok, hindi ligtas sa kapighatian sa mundong ito. Maaring makaranas tayo ng iba't ibang paghihirap, sa anyo man yan ng personal na problema, pag-uusig sa atin, mararanasan po natin yan. Ano pa po yung sinasabi sa atin dito? Kung parte ng buhay Kristiyano ang
ang kapighatian sa mundong ito, sa buhay na ito. Ano po yung sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus? Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tibayan, lakasan ninyo ang inyong loob. Mayroon tayong kapayapaan kay Kristo, mga kapatid. Kung bahagi ng ating buhay ang pagsubok, kung makakaranas tayo ng paghihirap, dapat tayong magtiwala at palakasin o tibayan natin ang ating loob. Kasi sinasabi dito ng Panginoong Hesus na pagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Ibig sabihin po, anuman yung ating pinagdadaanan ngayon, hindi yan pang matagalan. Anumang kung pagsubok lalo na, kung paghirap lalo na, hindi yan permanente. Anumang pagsubok ang meron tayo ngayon, ang ating tagumpay sigurado po. Kung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. Sinasabi sa atin dito, hindi nangangako si Jesus ng isang buhay na walang problema, kundi isang buhay na may katiyakan ng tagumpay, may kapayapaan sa kabila ng pagsubok o kapighatian. Hindi mawawala yung pagsubok, hindi mawawala yung kapighatian. Pero merong katiyakan ng tagumpay sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. May kapayapaan. Muli mga kapatid, katulad sa mga alagad na kausap dito ng Panginoong Hesus at kay David sa kwentong ating pinag-aaralan, ang pagiging mananampalataya hindi nangangahulugan na ang pagiging lingkod ng Diyos at pagiging tagasunod ni Jesus at mananampalataya ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala na tayong mararanasang problema sa buhay at mundong ito. Ang katotohanan po, may mga pagsubok sa ating buhay. Yan yung unang punto. No? Sa ikalawang punto ng ating aralin, reaksyon ng mga tao sa problema. Since parte pala ang pagsubok o ang problema sa ating buhay, tingnan natin yung reaksyon ng mga tao sa ating kwento. Nang makita ng mga tauhan ni David na nasunog yung bayan nila, na nawawala yung mga anak nila at asawa nila, ang kanilang unang reaksyon, sisihin nila si David. Pagpapaalala naman ito sa atin na yung reaksyon natin sa pagharap sa problema, hindi po palaging tama. Sa panahon ng pagsubok, sa halip na magkaisa at magtulungan sila, naghanap agad sila ng masisisi. Sa panahon po ng kaguluhan or krisis, tayo din pagkaminsan, mas madaling magalit. Yung reaksyon natin sa problema, mas madali tayong magalit o kaya mas madali tayong manisi ng iba. Basahin ulit natin yung ating main verse. Ito yung reaksyon ng mga tao. No? Sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya, si David, ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanya mga anak na lalaki at babae. Nakita nila sira yung tahanan nila. Nawawala yung mga anak nila, yung mga mahal nila sa buhay. Maaring yung buong bayan nagugulahan din na distressed din dahil sa nangyari sa kanila at sa kanilang kalungkutan, sa sakit ng damdamin na nararamdaman ng taong bayan. Hindi nila na naisip na si David din ay katulad din nila. Nawalan din ng ari-arian, nasunugan din, nawawala din yung pamilya. Maaring ang iniisip nila, kung hindi sila sumama kay David, baka naprotektahan pa nila yung bahay nila, yung pamilya nila. Baka nailigtas pa nila yung bayan nila kung hindi sila sumama kay David. Baka naprotektahan pa nila yung pamilya nila kung hindi sila sumama kay David. Mataas yung emosyon nila dahil sa nangyari. Ganyan din naman tayo. Mataas yung emosyon, yung mataas yung galit, o kaya yung emosyon ng takot, o yung lungkot, pati nga gutom. Yung
Kapag mataas yung emosyon dyan, sa parteng yan, maaaring magdulot yan ng padalos-dalos at maling desisyon. Kapag nakakaranas tayo ng matinding pagsubok, karaniwan na tayong nadadala ng ating emosyon. Nadadala tayo agad ng galit, ng kalungkutan, ng takot. Yung mga natural na reaksyon ng tao yan eh. Pero kapag hindi yan natin na-control, yung galit, yung takot, yung lungkot, kapag hindi natin yan na-control, maaring magsanhi yan ng maling desisyon at padalos-dalos na desisyon. Sa oras ng matinding pagsubok, madalas po, ang marami naghahanap ng tao o kaya ibang sisisihin. At sa pagkakataon pong ito, sa sitwasyon nila, si David yung naging target ng kanilang galit. Si David ang kanilang sinisisi. Sa ating buhay, maaring tayo rin po ay masisi din po tayo. O kaya tayo mismo ang manisi ng iba sa panahon ng kaguluhan or hirap or krisis. Sa panahon ng pagsubok at mahirap na sitwasyon, mas madali po yung magalit. Mas madali po yung manisi ng iba kaysa maghanap muna ng solusyon. Sa gitna po ng mga emosyon, mahalagang wag nating kalimutan yung pagkakaisa at pananampalataya. Pagkakaisa sa loob ng pamilya, kung may mataas na tension, no? O kaya mataas na emosyon, o kaya sa loob ng ating kalipunan, wag nating kakalimutan ang pagkakaisa at pananampalataya. Ang Diyos po ay hindi nagkakamali at may layunin ang Diyos kung bakit niya ipinapahintulot ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Sa atin pong mga personal na pagharap sa mga pagsubok, sa halip na magpadala tayo sa galit, sa halip na magpadala tayo sa sama ng loob dahil sa nararanasan nating problema, dapat po nating tularan si David. Ito yung kasunod na puntong ating tatalakayin. Number 3, ang pananampalataya sa gitna ng pagsubok. O kaya po, pananampalataya at pananatili ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Sinasabi po sa ating main verse, ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sa kabila ng lahat ng nangyari, yung pighati niya, pighati ng mga tao sa paligid niya, yung mataas na emosyon ng kanyang bayan, yung galit ng kanyang mga tauhan, yung pagkawala ng kanyang pamilya, at pagkasira ng kanilang, hindi lang bahay ni David, buong bayan, hindi po sumuko si David. Hindi nagpadala sa galit, hindi nagpadala sa sama ng loob, kundi ginawa niya ang pinakamahalagang hakbang. Humingi siya ng lakas sa Panginoon. Sa halip na matakot o kaya magalit pabalik, humanap siya ng tamang solusyon. Hindi siya nagpadala sa takot at lungkot. Sa halip po, nagtiwala siya sa Diyos. Pinalakas ni David ang kanyang loob sa Panginoon. Ano po ba ibig sabihin ng pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon? Hindi siya nagtangka na kumilos ng ayon sa kanyang sarili lamang. Kung kagalit-galit yung sitwasyon, maaring, sige magalit na, kagalit-galit eh. Pero hindi siya nagtangka na kumilos ayon sa kanyang sarili. Hindi niya inasa sa sariling kakayahan ang sitwasyon, kundi lumapit siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Nagtiwala, nanalangin, naghintay siya sa Diyos. Inalala ni David ang Panginoong na yung sa mga susunod na talata, pag binasa po natin yan, mababasa natin na humingi si David ng gabay sa Diyos. So, inalala niya ang Panginoon niyang Diyos. Hinanap muna niya ano ba yung kalooban ng Diyos bago siya gumawa ng aksyon. Ano ba yung karunungan na nagmumula sa Diyos bago siya gumawa ng aksyon. Nagtiwala si David na ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng tagumpay sa kabila ng lubhang naguguluhan siya. Nagtiwala si David na may solusyon ang Diyos sa kanya o sa kanilang sitwasyon. Hindi nagpadala si David sa galit ng kanyang mga tauhan. Hindi nagpadala sa mataas na emosyon na malapit na siyang batuhin.
O kaya yung sarili niyang emosyon, hindi niya pinaibabaw. Sa halip po, huminto siya, nanalangin, hinintay yung tugon ng Diyos bago siya kumilos. Sa gitna ng ating mga problema, maaaring mahirapan tayong alalahanin ang Diyos, sumangguni sa Diyos. Pero tulad ni David, dapat po nating piliin na magtiwala. Piliin nating manalangin at maghintay sa Diyos. Alalahanin din po natin yung pangako sa atin ng Diyos. Basahin po natin ang isang pangako sa atin ng Diyos na sinasabi sa sulat naman ni Propeta Isaiah sa Isaiah 41 sa verse 10. Sinasabi po dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang ating Diyos ang nagsasalita dito. Tandaan natin ang talata at mensaheng nakapaloob dito. Pakinggan po natin ang pakikipag-usap sa atin ng salita ng Diyos. Sa pinakamadilim din na bahagi ng buhay na maaari nating pagdaanan, sa halip na mawalan tayo ng pag-asa, manalangin at magtiwala tayo sa Diyos. Sa halip na kumilos at magdesisyon tayo ayon sa bugso ng ating damdamin, maghintay tayo sa direksyon na ibibigay sa atin ng Diyos. Sa halip na sisihin ang iba, lumapit tayo sa Diyos, hanapin yung tamang solusyon. Katulad po ni David, na pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Hindi siya nagtiwala sa sarili niyang lakas, hindi sa sarili niyang kakayahan, kundi nagpakumbaba at humingi ng gabay mula sa Diyos. Sa bawat pagsubok na hinaharap natin, tandaan po natin yung mensahe dito. Pakinggan natin yung parehong Diyos na nagsasalita dito. Ito yung Diyos din ni David, na Diyos ni Isaiah. At Diyos nating mga Kristiyano. Sinasabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sa anumang sitwasyon natin, lumapit tayo sa Diyos. Manalangin, magtiwala tayo sa nagsasalitang Diyos sa atin. At kumilos tayo ayon sa kanyang direksyon, gabay, o kaya ayon sa kanyang kalooban. Sa kwento ni David na ating pinag-aaralan, paano kumilos ang Diyos matapos magtiwala si David? Matapos na unahin ni David na hanapin yung solusyon sa Diyos at hindi niya papaghariin yung kanyang emosyon o sariling kakayahan, ano po yung paano kumilos ang Diyos matapos magtiwala si David? Sa kasunod na punto ng ating aralin, ito yung bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Sa mga sumunod na talata sa unang Samuel chapter 30, sa verse 7 hanggang 20, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos matapos nga pong magtiwala si David sa Diyos. Sumangguni sa Diyos si David, nanalangin siya, at narito po ang sagot sa kanya ng Panginoon. Sa verse 8, basahin po natin ito. At sumangguni si David sa Panginoon. Hahabulin ko ba ang pangkat na ito? Ito yung mga Amalekitang binihag yung kanilang pamilya. Aabutan ko kaya sila? At sinagot siya ng Panginoon, habulin mo, sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na maililigtas mo. Nagbigay po ang Diyos ng malinaw na tagubilin. Sinabi ng Diyos kay David na habulin niya yung mga Amalekita. Aabutan niya at sigurado maililigtas niya ang lahat. No, surely, ayun dito, sigurado ang tagumpay.
At sinunod ito ni David, itong instruction sa kanya, at ang ending ng kwentong ito, bunga nga po ng pagtitiwala ni David sa Diyos, natalo nila ang mga Amalekita. Nabawi nila yung lahat. Basahin natin yung verse 18 hanggang 19. Binawi ni David ang lahat ng nakuha ng mga Amalekita at iniligtas ni David ang kanyang 2 asawa. Walang nawawala, kahit hamak o dakila man, kahit mga anak na lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anumang bagay na nakuha nila sa kanila, ibinalik na lahat ni David. So, David recovered all. Sa mga talatang ito, makikita natin kung paano pinagtagumpay ng Diyos si David matapos siyang magtiwala at umasa sa Kanya. Matapos palakasin ni David yung kanyang loob sa Panginoon, humingi siya ng gabay sa Diyos. Kung susundan ba nila itong mga Amalekita? Sinagot siya ng Diyos oo, sundan mo. At nang siya sumunod, pinagtagumpay siya ng Panginoon. So ano yung resulta o ano yung bunga? Na ibalik ang lahat ng nawala sa kanila, yung pamilya, yung ari-arian. Nagtagumpay sila sa tulong, sa direksyon at gabay ng Diyos. Maaring ganun din po ito para sa atin. Yung ating pagtitiwala sa Diyos, lagi ang may bunga. Maaring hindi natin agad makita yung resulta. Hindi kasing bilis, katulad nitong kay David. Pero ang pagtitiwala mo sa Diyos, lagi ang may bunga. Dahil ang Diyos po, laging tapat sa kanyang mga pangako. Diba yung binasa natin kanina sa Isaiah? Ang pagtitiwala sa Diyos nagdadala ng tagumpay. Ang tagumpay po, buo kapag galing sa Panginoon. Again, sabi dito, David recovered all the Amalekites had carried away. Binawi ni David ang lahat ng nakuha ng mga Amalekita. Mga kapatid, sa ating buhay, darating yung panahon po na tayo ay susubukin. Makakaranas tayo ng problema at pagsubok sa ating pamilya, sa trabaho, sa relasyon sa kapwa. Maaaring dumating yung pagkakataon na nawawalan tayo ng lakas at nararamdaman nating parang bang nag-iisa lang tayo. Pero alalahanin natin ang ginawa ni David. Huminto siya, nanalangin sa Diyos, pinalakas ang kanyang sarili sa Panginoon. Pagpapaalala, pagtuturo po sa atin na yung tunay na lakas nagmumula sa Panginoong Diyos. Hindi yan sa sarili nating kakayahan. Nawa matutunan natin yung tamang tugon sa oras na nakakaranas tayo ng pagsubok. Na huwag tayong maninisi agad ng iba, huwag tayong maghahanap ng maling reaksyon. Na matutunan natin yung tamang tugon na maisabuhay natin yung pagtitiwala talaga sa Diyos. Lalong-lalo na po kung patong-patong, sabay-sabay yung problema at mga pag-uusig. Na kapag dumating yung pagsubok, sa halip na maghanap na nga tayo ng sisisihin, unahin po nating lumapit sa Diyos. Palakasin natin ang ating loob sa Kanya. Sa mga darating na araw at pangyayari sa ating buhay, ito yung challenge sa atin. No? Kapag dumating yung pagsubok, kapag nakaranas tayo ng problema, hanapin natin ang Panginoon sa pananalangin. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. Kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon. Kahit na para bang bumubugso na yung damdamin mo. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. Tandaan ang pangako ng Diyos mula sa Kanyang salita. At sa ating pananatili sa pananampalataya at patuloy na pagtitiwala sa Diyos, masumpungan nawa natin ang kapayapaan at tagumpay na nagmumula sa ating Diyos. Ang ating buhay, bahagi po ng ating buhay mga hamon at pagsubok. At madalas hindi natin laging makokontrol yung mga nangyayari sa paligid natin. Hindi natin makokontrol yung ibang mga tao. Yung paraan ng ating pagtugon laging nakasalalay sa atin.
yung makakaya lang nating kontrolin ay ang sarili natin. So, sa panahon ng pagsubok at problema, magagalit ba tayo? Madidisappoint ba tayo? Hahanap ba tayo ng sisisihin na ibang tao? Or magtitiwala tayo sa Diyos? Lalapit tayo sa Diyos. Gaya ni David po sa ating aralin, palakasin natin ang ating loob sa Panginoon. Manalangin, humingi ng tulong sa Diyos. Kapag tayo dumaraan sa pagsubok, huwag tayong didiretso sa mga tao o kaya sa social media agad maghahanap ng simpatya. Unahin natin ang Diyos. Alalahanin natin ang katapatan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. At bukod sa pananalangin at paghingi ng tulong sa Diyos, magpakatatag po tayo sa Kanyang salita. Hanapin natin ang pangako ng Diyos sa Biblia. Dahil sa Biblia tayo huhugot ng pag-asa at sa Biblia tayo magtatamo o kukuha ng karunungan. Ibabad po natin ang ating isip at puso sa salita ng Diyos. Sa Romans chapter 15 verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtiyatiyaga at pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So, ibabad natin ang ating sarili sa Biblia. Nagpapaalala ito sa atin na ang salita ng Diyos, isang gabay na nagtuturo, nagpapalakas ng ating loob at nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sa pagbabasa at pagsunod natin sa mga mensahe na kapaloob dito, Old Testament, New Testament, buong Biblia, natututo tayong magtiyaga at magtiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kaya, magpakatatag tayo sa salita ng Diyos na pundasyon ng ating pananampalataya at gabay sa araw-araw nating pamumuhay. So, palakasin ang sarili sa Panginoon. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Nawa po matulungan tayo nitong lumago pa, tumibay pa ang ating pagtitiwala sa Diyos.